Isang mapagpalang tanghali sa inyo lahat mga buddy. Dito po ako ngayon kila Nanay Gina ulit, kila Jan, at kakamustahin ko siya. At kahapon kasi mga buddy nagpahinga ako kasi kakadating lang natin. So kahit paano nabigyan naman natin siya ng pambili ng pagkain. Tapos binili natin ng gasol para sa lutuan nila. Tapos bigas. Tsaka binigyan natin ng konting cash na pangkain mga buddy, pang ulam-ulam nila. So sensya na kayo mga buddy, yun lang kasi muna ang kaya natin. Diyan kakamustahin natin mga buddy si Kuya Jan kung pumasok ngayong araw kasi Biyernes ngayon. Yun yung isang araw niya sa isang linggo ng pagpasok. So i-update natin para ma-update din sila at LB, Kuya Renji kung nakapasok ba si Kuya Jonathan, si Jan. Ayan, tsaka kung anong resulta, anong nangyari sa school niya, kung nakapasok siya mga buddy. At the same time mga buddy ay papagawa na rin natin yung kanyang bike para may service siya kasi sayang din naman yung bike niya kung hindi magagamit, nandun lang naka-stock mga buddy. Sayang din kung hindi nila magagamit pang service, pang bili-bili, pang malengke, ganun, para hindi na sila naglalakad. The same time mga buddy, tulungan na rin natin siya kung ano yung kaya natin maitulong pa para at least maalalayan natin sila habang wala pa sila Kuya Renji. Tama natin si Kuya Jan, kamustahin natin kung nakapasok siya, tsaka kung ano pa yung kailangan nila dyan sa bahay. Sa ilaw ata wala silang bumbilya. Po. Ate, hanggang tanghali. Labas si ate. Wala pa si ano? Si Jan? Si Jan? wala pa dyan? Wala pa po. Ano pa bang out nun? Alas 9. Ay, malis po sila? Yung anak, pumasok ata. Si Jan. Tapos yung nanay, sumabol. Asan na kaya sila? Ilang tao? Hanggang alas 11 siya, di ba kuya? Ang pasok daw niya. Alas 11 daw sabi niya kahapon eh. Baka pauwi na siguro. Antayin ko na lang. Leng, huwag ka daan ng daan, Leng. May nagsisiba. Hindi po. Humabol si Nanay Gina talaga. Ayaw mawalay ah. Mabul pa rin eh. Ay ko, antayin mo na lang. Oo nga. Yung nga sabi ko, pinaaral-aral pa kasi, wala pa talaga to. Wala pa talaga nung takbo ng utak niya. Ayaw mawala. Wala ako. Ay pa ibang isip mo. Dito muna ako sa labas kaya. Sige. Salamat. Wala pa sila kuya dyan mga buddy. Ang alam ko kasi ay alas 11 yung niya. Sabi niya kasi sa akin kahapon 11 hanggang 11 yung pasok niya. So wala pa siya. Si Nanay Gina daw humabol kanina. Baka nangalakal diretso na sila mga buddy. Kabawa naman. Baka yun nga. Pero binigyan ko sila ng budget kahapon mga buddy. Binigyan ko rin ng allowance si Kuya dyan. Pamasahin niya. At yun nga, baka nga siyempre si Nanay Gina kasi ganun mga buddy, hindi siya mapakali pag wala si Jan. Kaya sinundan daw sa school. Kaya yan, antayin na natin mga buddy. Mag alas 2 na rin naman, baka pauwi na sila. Sabi ni Kuya, nag-aalala daw si Nanay Gina. Sabi daw ni Nanay Gina, pinag-aaral pa daw kasi. Kaya ayan, wala na naman daw ngayon. So yun mga buddy, yung mga ganong sitwasyon naintindihan ko si Nanay Gina mga buddy kasi syempre ilan yung anak niyang nawala. Syempre parang ayaw niya nang mawalay kay Kuya Jan. So ganun siguro, kaya ganun na lang siguro ka protective or ganun na lang mag-isip si Nanay Gina kasi nga ayaw niya nang mawalay si Kuya Jan sa kanya. So nakakaawa din naman mga buddy, syempre siya na lang yung kasama niya kaya hindi na maisip ni Nanay Gina na yung na pag-aaral mas makabuti sa kanya in the future. Pero yun nga, dahil siguro sa trauma, di ba mga buddy, sa nangyari sa kanila noong nakaraan, nawalan siya ng mga anak, nawala yung mga anak niya. So ayaw niya na maulit. So mas nangingibabaw kay Nanay Gina yung trauma, yung takot na mawala si Kuya Jan.
kaysa dun sa isipin na yung kinabukasan ba ni Kuya Jan sa future, di ba, yung sa pag-aaral niya. Kaya nakakawawa din mga buddy, nakakaawa din. Ang mas kawawa si Kuya Jan, kasi syempre bata pa siya, yung future niya, di ba? Pero hindi rin naman natin masisisi si Nanay Gina kasi nga na-trauma siya. So parang takot na siya na mawala ng anak. So maganda siguro mga buddy talaga magkasama sila lagi, or may ipaintindi. Kasi mas maganda na may kasama siguro na naiiwan si Nanay Gina. Kasi nga kung aalis si Kuya Jan mag-aaral, mag-isa na si nanay, so wala siyang nakakausap. Pero iba siguro pag kahit umalis si Kuya Jan tapos may nakakausap na maiwan si Nanay si Nanay Gina. So yun siguro mag-iiba kasi malilibang siya. Kaya maganda sana sa probinsya ang mga buddy para malibang. Kaya para practice ba na kahit malayo si Kuya Jan, may nakakausap pa rin siya. Tsaka si Nanay Gina naman mga buddy, nakakaintindi naman, tsaka malawak naman yung pangunawa niya. Yun nga lang, pag sila na lang dalawa, mas nangingibabaw na siguro sa kanya yung takot at trauma. Kaya gawin na lang kung magsalita, gawin na lang ka-protective kay Kuya Jan. So sana intindihin natin yun mga buddy. Dati pa naman nung nakakausap ko si Nanay Gina, ganoon na talaga siya. Parang may trauma talaga, traumatized yung niya, yung mas nangingibabaw sa kanya. Kaya pag mawala ng saglit si Kuya Jan, hinahanap-hanap na niya kasi yun nga, natatakot na mawala. So yung mga buddy, wala sila dyan ngayon. Hindi ko alam kung baka nangalakal na nga sila. Kaya ikot-ikot muna tayo mga buddy. Baka makita natin dyan sa daan. Papacheck ko na rin si Kabsato kay Sir Chip. Dalaw lang tayo kay Sir Chip para at least kung sakali man loobin na maisama ko sila, magkaroon tayo ng budget, may sama ko sila sa probinsya, may magamit tayong sasakyan na maayos, hindi tayo magka-aberya. Alright, so mga buddy, para baka maabutan ko sila dyan sa daan o kaya makita ko sila sa gilid, baka nangangalakal sila So yun, tama tayo kay Sir Chip. Dito tayo sa shop ni Sir Chip. Ayan, dyan na. So naisip ko lang mga buddy, hindi ko nakita sila dyan. Umikot din ako mga buddy, hindi ko nakita sila Nanay Gina. Ang iniisip ko kasi sabi ni Kuya kanina na sinundan si Kuya Jan kasi nga wala pa, o parang sinundo sa school. Ang problema mga buddy, baka nagkasalisi sila tapos naghahanapan sila. Yun yung mahirap mga buddy kasi wala namang cellphone si Nanay Gina, si Jan lang. So yun ang mahirap mga buddy, baka nagkasalisi sila, pauwi na si Kuya Jan tapos si Nanay Gina papunta naman doon, nagkasalisi tapos naghahanapan na sila. Yun yung problema. Kaya dapat makita ko kahit isa sa kanila mga buddy, o kaya kahit si Nanay Gina lang, kasi si Kuya Jan naman marunong naman siyang magbasa na o marunong na siyang magsulat at makakauwi naman yun, marunong nang mag-commute. Kumbaga si Nanay Gina ang mahirap pa kung saan mapunta. So yun mga buddy, sana makita natin, ikutin pa natin isang beses. Mahirap yung sitwasyon nila pag ganun. Yun mga buddy, magandang hapon po sa inyo lahat at pabalik tayo kila Nanay Gina. Mag-alas 6 na po at kanina ay umuwi muna ako kasi nagsundo muna ako ng mga bata sa school. At yan, nagmotor lang tayo si Kabsat kasi traffic na ngayong oras ganito mga buddy, mamaya pabalik. Tsaka kung sakali man, mas pabilis natin silang makikita. At sana nandiyan na sila para makita natin kung anong sitwasyon nila at kung nakapasok ba si Kuya Jan sa school, ma-update natin. So yung mga buddy, samahan nyo ako, malapit na ako sa kanila. Siguro nandiyan naman na sila kasi hapon na mga buddy. Yan, dahan-dahan lang tayo sa pagpapatakbo kasi mahirap na. Diyan na sila te? Nanay Gina? Diyan na sila? Sila dyan? Ay wala pa rin te? Opo, ano ko doon, mamaya nagtanggal-ligaw-ligaw ni mag-ina. Baka nagkasalisi sila no? Sinundo niya, di niya alam kung saan. Anong oras niya sinundo te? Po? Anong oras niya sinundo? Hindi yung sinundo, naglakad lang yun. Pero nasa school si Jan? Opo, tinawagan na po ni Ate LB yung doon, teacher, pumasok naman daw. Tapos alas 11 yata ang out, hanggang ngayon wala pa rin. Naku, baka nagkasalisi sila. Baka magkasama na yung nanay. 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 Baka magkasama na yung nanay.
Sinundo ng alay eh. Sumundi ng alaon, ano? Alas 12 na, no? Alas 12. Alin? Ewan ko. Baka naghanapan na yung dalawa. Sasalis yan eh. Teka, ano naman, alamatan ng nanay yung school eh. Hindi rin alam? Ah, Paano niya masundo? hindi niya alam yung school? Hindi pa daw siya nakapunta doon. O paano nga, paano niya sa pupunta yun? Salubong lang sila kasi di ba alas 11 ng out. Makikita ko. Dalawa kasuka? Pinalala ng ano yun eh, ng bata kung saan sila magkita. Tigilan mo kaya lari. Ganda na maghanap sa kanya. Grabe naman ang tamis na kanya. Aba. Yun ang sabi niya sa akin. Magkita na lang daw sila. Liit lang yan, oh. Ang tamis ko nga, mga tipo ko yun. Sige po. Mamaya ka na Chat naman magbasa. sa akin. Sabi ni Ate Elbet, chat ko na lang daw pag dumating. Opo. Sige ate, salamat kaya. Apo. Dan, thank you. Kaya, salamat po. Yung mga body, wala pa rin sila. Ang mahirap, mga nagkasalisi sila, tapos naghahanapan na sila. Saan nagpunta yung dalawang yun? Ay, pumasok si Kuya dyan, tapos sinundan ni Nanay Gina, hindi niya alam yung school daw. Hindi yan. Okay mga buddy, uwi na muna tayo, baka bukas na sila balikan ng umaga, baka makauwi na sila, or baka sakali dumaan sila sa bahay mamaya. So uwi na muna tayo. Nagsundo lang ako ng estudyante mga buddy, kaya natagalan ako pumunta dyan. Kahit pala maaga ako pumunta dyan, wala din sila kasi ngayon mga buddy magsi-6 na, wala pa rin sila. Kaya sana safe yung dalawang mag-ina. So yun, uwi na muna tayo mga buddy. Salamat, update ko na lang po kayo bukas ng umaga.